Ang common law wife ba ay pwedeng magdemanda ng pangangaliwa? Okay. Ang common law wife, hindi pwedeng magdemanda ng pangangaliwa like adultery kasi adultery refers to married couples. Ang pwedeng magkaso, ang common law sa common law relationship, domestic violence, Republic Act 9262. Hindi, yung psychological, kasi yung domestic violence applies to common law relationships and dating. Miski nagdi-date pa lang kayo. So, ang pwede mong kasuhan is psychological violence, emotional violence, mental torture, mga ganyan, ano. Pero, miski na magkaso ka, kasi criminal case yan, hindi yan civil case. Yung violation ng domestic violence law. Kung mapatunayan. That's why I'm saying, kung mapatunayan, ang situation ngayon, yung tinatanong ni Ate Kuring, hula o hinala. Sa batas, yung hinala, pwedeng circumstantial evidence. Kung marami ng circumstantial evidence, pwedeng mag-build up ng case, no? Pero yung hula, hearsay yan. Hindi pwedeng kasama bilang ebidensya. Sa ebidensya yan. Oo. Idadagdag ko lang, no? Kung minsan, sinasabi natin hula, pero tayo, for instance, ikaw, Ate Kuring, I'm sure you're a good judge of character, no? Kung minsan, meron tayong intuition. Intuitive tayo. Pag nakita natin yung tao, sasabihin natin, ay, parang hindi ko gusto to. It's intuition. It's not hula. It's a gift. And for some of us, sa trio, no, nag-uusap kami, pag nakikita namin yung audience, alam namin sino nag-fake, sino nagsisinunod. It's intuitive, hindi hula. And you are gifted, Ate Kuring, you have that. Oo nga. Pero, ewan ko lang. Eh di sana hindi ako naloko sa pera. Hindi nahulaan niya. Hindi ko na intuition yon. Okay, Dr. Love, ano ba ang paalala ng simbahan sa mga nagpapahula? Maikli lang, wag buong Biblia. Bawal po yan, pinagbabawal po yan. And I tell you, papuputol ko ang kaliwang daliri ko. Itong kaharap kong ito, panay katoliko ito. Katoliko po kayong lahat, ano? Oo, kasi naniniwala kayo sa hula. At ito'y panawagan sa simbahan natin. This is very, very clear. Kulang tayo ng catechism sa ating mga mananampalataya. Sobra nang nasacramentalize ang simbahan. Kulang ng catechism. Ito ang example. Si Olet, nagbebenta ng rosaryo. Benditado ang rosaryo. Alam mo ba na ipinagbabawal yan sa simbahan na magbenta ng anumang bagay na bentidato, blessed. Ang kasalanan yan, simony. Anong ibig Simony. sabihin nun? Ang ibinebenta mo ay rosary, di ba? Tanong, ano ang unang sorrowful mystery? Naku, may quiz. Hindi niya alam. Kasi hindi niya ginagamit ang rosaryo. Joyful mystery. See, we should walk the talk. Kung tayo Katoliko, pakita natin ang ginagawa niyo mga nanay, madam, sorry ha, bawal na bawal, ang sabi sa Biblia, ang panghuhula, paggamit ng tarot cards, horoscope, palm reading, ito ay abomination to God. Ano yung abomination? Kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Tanong sa inyong mga manghuhula, nagko-communion ba kayo sa simbahan ng Quiapo? Hindi. Nagko-confession ba kayo? Opo. Nagko-confession kayo? Eh di pa ulit-ulit ang confession nyo. Yun din ang kasalanan, di ba? Anyway, wag na masyadong mahaba. Warning lang to. Kasuklam-suklam sa Diyos ang ginagawa ninyo. No? Kung ginagawa niyong hanap buhay, may sinasabi ang Panginoon sa atin. Ang ibinigay sa iyo na libre, kung naniniwala kayo na kapangyarihan yan, ibinigay sa inyo na libre, ipamigay niyo ng libre. No? Yung donation, hindi yun kasama doon sa libre. Okay? So, walk the talk. Kung Katoliko, isabuhay ang pananampalatayang Katoliko. Only in the Catholic Church, you will see
people na naniniwala sa palm reading, fortune telling, pinagbabawal yan. Ate Kuring? Okay, thank you very much, Brother June. Doc Camille, kapag nagpapahula tayo at nagkakatotoo, mayroon bang paliwanag yun sa siyensya? Okay, kumisan po kasi tatandaan natin, kahit sino sa atin, pwede talagang sabihin natin, hindi siya hula, pero meron tayong tinatawag na kakayahan para makita or ma-observe kung ano po yung mga possible na bawa body language or kaya yung nagpa-flatter ng ego. Una, pag sinabi ng isang manghuhula na, uy, alam mo, yung ano ka, ang mukhang napakadesente mong tao, maayos ka. So, pag pina-flatter na gano'n, kahit naman po sino sa atin pwede magsabi nun. So, ego flattering yon. Tapos, meron din pagkakataon na yung shotgun na approach wherein sinasabi, alam mo, meron sa pamilya mo na merong sakit. Na alam naman natin lahat ng tao na pag sinabi sa pamilya merong may sakit. So ikaw naniniwala na. So ang nangyayari po, yung mga ganong klaseng pagkakataon, nakukumbinse, just like yung mga sinasabi natin na napaka-gullible. And then itong mga predators na to, pag nagsalita, sobrang convincing. At ako naniniwala ko sa yung sinabi ni attorney kanina na you have that kind of power, Ate Kuring. Kasi there's a tendency for us na pag palagi kang maraming nakakausap na tao, yung tinatawag in a blink of an eye, ganon, parang alam mo na kagad na parang, mukhang medyo hindi maganda itong tao na to. There's a certain energy or parang aura na pinapakita na parang lalayuan ko to. So, hindi po siya, wala siyang scientific basis, pero ang punto dito, na madali tayo makumbinse magkaroon ng flattering or kaya naman yung sabihin na natin, yung approach na parang gano'n na sinasabi, tendency po natin talaga maniniwala at maniniwala tayo kahit na alam na natin na sa totoo medyo dispalinghado yung pagkakasalita na gano'n. Yung mga natural disaster, di ba? Yung iba po kasi, di ba, prediction na kasi yan eh. di ba? O ano, It's a bagyo, anong tingin mo? Meron ba talagang mga pinagpapala rin? Yes. Meron silang sinasabi na may third eye who can predict, no? Pero still, hindi natin po pwedeng masabing lahat ng sabihin nila tama na nangyayari, no? Oo. Totoo din yun. Ang mahalaga rito, yung ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa Diyos tayo unang magtiwala kaysa sa kapangyarihan ng tao. Okay.